Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong si Butangerang Pusit, no? Nagkalat po sa hearing kahapon, subalit siya po ay binutata ng ilang mangbabatas. No, siguro naman alam niyo yung tinutukoy nating hearing, yung kanyang budget hearing naman ngayon sa lower house na siyang inupuan po ni Representative Stella Kimbo, yung co-vice chairman ng Committee on Appropriations. No, nandun po karamihan, syempre yung Makabayan Black, no, si Representative Benny Abante at yung mga kakamping kaalyadong mga congressman ni Butangerang Pusit, no? So diyan po iikot ang ating pagbibigay ng opinion at reaksyon. Pero bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Pasalamat po tayo muli kay Ate Wanabet na siyang nagpa-super thanks. Nandoon na po, nakapost na po sa ating community. Once again, maraming salamat po and God bless, no? Salamat din sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at sa ating live stream, no? Buhay na buhay po ang ating live stream. Kasi dumadami po kayo, no? At least nakaka 100 viewers tayo. Pero ang kuripot sa likes, siguro maraming hindi pa nakakaalam pa paano mag-like sa kanilang mga mobile o sadya yung iba ayaw lang mag-like. Gusto lang manood, mag-background o kaya mag-spy. Okay, so hindi no kayo mabanggit lahat-lahat, isa-isahin, pero alam nyo naman, shout out sa lahat sa inyo, sa bansang Pilipinas, sa bansang Japan, sa Europa, sa Middle East, saan pa ba tayo may mga followers, no? Yun naman yung ating dyan sa LA, yung Kama Bank and Trust. Alam nyo na kung sino yan, no? Pero hindi kayo pwedeng mangutang dyan. Pwede kayo mag-donate, pero hindi kayo pwedeng mangutang. Kama Bank and Trust. O, yan ha. Okay, so yan po mga kababayan. So, meron tayong 6 na article dito. Marami to, no? Pero, saglitan lang natin. Kasi alam ko naman na alam nyo naman na ito at napanood nyo na sa inyong mga favorite vloggers and influencers. So tayo makikisaw-saw lang naman. 'Di ba Ate Beth M? Makikisaw-saw lang tayo. O si Miyu, nandiyan ba si Miyu? May tanong tayo kay Miyu. No? 'Di ba? Ang sabi nga ni Harry Roque, hindi lang ito laban ng between Marcos and Duterte, kundi laban na rin ito between sa pwersa ng kadiliman at ng... Oh, ayan. Miyu, ano sagot mo? Alam nyo, nung napanood ko yon, kinokomentuhan ni Richard Haydar yan. Tawang-tawa si Richard Haydar yan eh. Tingnan nyo yung FB page niya. yung caption ng kanyang video, meow! Tarantadong Richard Haydar yan ito. Ang lakas din mang asar eh. Ang lakas ding mang alipusta. Inom mo tayo kape. Okay, so punta na tayo dito sa ating topic. At ito pong inyong BP Sara Tamilmil Butangerang Pusit. Siguro alam niyo na kung bakit tinatawag natin siyang pusit. Mamaya malalaman ninyo. So unahin natin itong isang article na ito sa GMA News Online. Sabi diyan, BP Sara, House efforts to impeach me are recorded. Ayan. Kasi sa kanyang opening statement, sinabi niya nga po ito. Nandiyan po, sabi niya, as a friend, I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversation regarding its impeachment proceedings against me. Nonetheless, this is nothing new. Yun naman pala. There is nothing new. And why you are bringing it up? Diba? Mamaya, siguro, after na magbigay tayo ng opinion at reaction dito,
may sasabihin lang tayo tungkol sa chairman ng hearing na yan. Di ba? Wala naman pala. Mukhang ako, meron na akong idea. Sino yung mga nagchuchuchu dito sa inyong butangerang pusit na Vice President? Di ba, Elora? Ikaw, may idea ka na kung sino? Ha? Ako, hindi ko sasabihin, pero tignan nyo na lang sino yung mga dumedepensa sa kanya kahapon. Ayun ang clue ko lang sa inyo, wala akong binanggit. Ha? Yun ang clue, di ba Miyu? Yun ang clue. Maritel, yun ang clue natin, Suset. Ha? Kung gusto nyong malaman kung sino yung mga kaalyado niya daw po na nagchuchuchu sa kanya, huy, pusit. Psst. Psst. Oh, ano yan? May mga kasamahan kami. Nagkwekwentuhan tungkol sa impeachment. Ikaw yata yun. Ay, gano'n? Ako yun? Sino? Nakuha nyo? Nakuha nyo, di ba, Elora? Sabi lang Psst. Bakit? Nadinig ko yung mga colleagues ko nag-uusap sa impeachment. Parang ikaw yata yun. Ha? Ako? Sino? Sabi mo, ano sinabi? Ganyan po yung inugali niya. Na naman sa hearing na yan, mamaya malaman. Ay, nako. Diyos mio. Ito, hindi ko nababasahin lahat ito kasi alam na alam nyo naman yan. Recorded daw, ha? So, ibig sabihin, may mga tarantadong mga congressman or woman na nagre-record ng bawat usapan ng mga kapwa nilang mga mambabatas? Kung yan ang ibig niya sabihin, diyan pa lang sa titulo ng article na yan, nire-record daw, are being recorded. Di ba? Recorded So ngayon, bakit hindi mo i-play dyan? Para magkaalaman. O di kaya manghingi ka ng another session tungkol dyan. Para malaman din namin for transparency. Kung hindi ka takot, di ba, butangera ka nga matapang ka wala kang preno, wala kang filter, di ba? Matapang ka, bakit hindi mo i-play dyan? Why? You are just saying then it's nothing new to me. O nothing new no pala, tapos may ebidensya ka pang recorded naman pala, why not? Takot ka no, dahil yan ay marites. Hinahamon ka nga ng mga young guns na mga congressman or woman. Name names. Sino? Yung mga nagsasabing, mga colleagues namin na ikaw ay i-impeach. Sino? O sabi mo pa, recorded. Di ilabas mo yung recorded conversation para naman kaming taong bayan, talagang mapatunayan namin sa aming mga sarili, kami ang magdidesisyon kung totoo nga na may impeachment na pinag-uusapan o ilalako. Kasi kung usapan lang yan, parang kami nila Hattori, nila Carclea, sila Elora, nag-uusap lang. Uy, alam mo yung impeachment? Ganun ba? Tagal na yan, wala yan. Siguro nadinig lang nung kaibigan mo, nakakampi mo, pero pagdating sa'yo, iba na yung kwento. O di ba? Ikaw na kaagad ang ina-attribute. Kaya nga ang hamon natin, mga kababayan, tulad po ng hamon ng ibang mga kongresista, ilabas mo. Di ba? Kung totoo yan. Otherwise, kung hindi totoo, marites. Kung hindi totoo, sinungaling. Kung hindi totoo, it's all about her. Di ba? Sabi ni Hontiveros, it's not all about you, madam. Ganun lang yan. Yun ang niya, opening salvo niya. Ha? Talagang feeling niya, kayang-kaya niyang brasuhin naman ngayon ang House. Kasi 'di ba binraso niya ang Senado, hindi rin naman siya nakapalag doon, 'di ba? Binutata siya ni Grace po. This is all about the hearing. 'Di ba? Kung ano yung tanong, ayun ang sagutin, ma'am. Gago to no? Pag hindi niya kayang sagutin yung tanong na may personal. Parang sa school, tinanong ka,
O ikaw, butangerang pusit, ano ang may sasagot mo dyan? Hindi niya alam, Madam, nakita kita sa sinihan. Hindi mo lang ako nakita, may kadate kang iba. Ganon eh. Nang intriga na. Nanira na ng tao. Parang ganon, di ba, RN 2 cents, Elora? Parang sinabihan ko, sabi ng nanay mo, yung kasi hindi ko makita yung memes dito eh. Sabi nung nanay, Nak, saan mo gagamitin ng pera? Ay, Nay, nakita kita. Ha? Ibang Santa Claus yung kahalikan mo. Nang blackmail na. Tinatanong lang naman saan gagamitin ng pera. Ang sabi na, nakita ko you kiss Santa Claus last night. I saw mommy kissing Santa Claus. Susumbong kita kay daddy. Nang blackmail, animal. Ganun ang banat niya eh, no? Walang iya. O dito mga kababayan ha? Tingnan mo to. Ha? Dito to sa another article ng GMA News. BP Sara told of 73 million Compi Fund disallowance. Won't answer House members. Kasi wala tayong magagawa dito. Whether may mali si Castro dito, kasi si Castro ang nagtatanong dito eh. Whether may mali si Castro o tama siya, lalabas at lalabas ito sa budget hearing because there is always a controversy. Ganun po yan. Sasabihin natin, out of line din si Castro. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung current budget. However, lalabas at lalabas ito. Kasi ang pinag-uusapan din dito ay pera. Ganun po yun. No? Kung kayo kakampi ni Butangerang Pusit, sasabihin nyo, out of line naman si Castro, wala naman sa usapan yan. Tama si Duterte dito. Na nandyan ba yan dito sa usapan ng 2025 budget? Well, lalabas at lalabas yan. No? So, tayo walang kinakampihan. May mali si Castro, may mali din si Butangerang Pusit. Nung tinatanong siya, ayaw niyang sagutin. Ito istorya. Asked by ACT Teachers Party List Representative Castro about the disallowances cited by the COA, Duterte said the hearing was about, yan yung sinasabi ko sa inyo, is all about the 2 billion OBP budget proposal. Sabi ni Pusit, discussion should be germane. Germane means doon lang. Focus lang tayo dito. To the topic, this is hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Di ba nagmaldita na siya? Ayan. Okay. Castro, the House Deputy, have asked Duterte about her disburse the 73 million worth of confidential funds in 2022. Talagang sa akin may mali. Pero it will be discussed. Lilitaw at lilitaw. Hindi naman sinabi rin nung chairman na you cannot ask that one. Hindi. Kumbaga wala sigurong usapan tong mga nasa chairmanship, no? Yung members ng committee na yan na you cannot ask this, you cannot ask this. Just focus on the 2025 budget. Wala, hindi naman siya sinoplak ni Kimbo. Kaya itong alam nyo naman si Castro, mainit na mainit siya dyan yung Makabayang Black. So, it will be us, no? Sabi ni Castro, meron daw siyang hawak na report ng COA na 73 million pesos ang disallowance na parte ng 125 million na confidential funds. So, 58.63% yon, parte ng 125 million. Duterte did not answer the question. Ayan. Ngayon mga kababayan, nung hindi niya sinagot ang question ni Castro, nagtanong siya kay Kimbo. Ano sabi niya? Madam Chair, since you allowed her a snide comment. Snide comment. Yung parang pasaring. You will allow me a snide comment as well, sabi niya. Kumbaga, bardagulan sa bardagulan. Ganun po. Yan ang natutunan ni Duterte. Pag binato ka ng bato, batuhin mo rin siya ng bato.
Hindi po totoo sa kanya yung pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi niya po alam yun. Kasi nga ano siya, heartless. Totoo yan. O di ba pinakita ko sa inyo yung na-research ni Takero. Salamat Takero ha. O, di ba? Sabi niya, binato mo ako ng bato, batuhin kita ng bato. Pag binato mo ako ng ulo ni bato, batuhin din kita ng ulo ni bato. Ganon po ang Duterte. Hindi sila paaapi kasi feeling nila king and queen sila. Ganon po yun. We are above and powerful sa inyo. Lalo na ako, BP ako, wag mo kong gaganyanin. Ayan, pero nakarinig po siya dyan. You should have reminded her to refrain. I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. If you allow her that, you allow me a side comment as well. Ah, talaga? Talagang ano siya, akala niya, siya ang nagpre-preside ng hearing. Kasi nga feeling niya, BP ako. Oh, mas mataas ako sa inyo. Ganon. Sabi naman ni Kimbo, responded by saying, I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. O, ayon. Castro said Duterte was acting as if she was the one presiding over the delivery. Kaya nga, feeling niya siya ang chairman. Ang maganda, Tamil Mil, kung gusto mo, give up mo yung BP mo, tapos labang ka ng Senate or Congresswoman. Yan, para makapag-preside ka sa mga hearing. O, yun ang sabi niya. Ito naman si Kaso, talagang aanuhin ka ng makabayang black. I-urge ka to lose your focus, to lose your attention. Ipi-flare up nila yan eh. Ganun po itong mga makabayang black, ninyo napapansin. Diba? Simpleng banat lang. Akala mo, maganda ang pagtatanong, no? Pero, palalabasin ang galit mo. Itong si Tamil Mil, palaging araw-araw, PMS ito eh. Diba, Elora? The Vice President responded by questioning Castro's presence. Ito maganda. Imbis na sagutin niya yung tanong ni Castro at hindi siya napagbigyan ni Kimbo na kailangan balikan ko rin siya. Meron siyang snide comment eh. Meron siyang pasaring sa akin. Bakit ako naman hindi mo pwedeng pagbigyan? Lugi man ako. Di ba ganon? Sabi niya, derogatory yung sinabi niya sa akin ha. Minamak niya ako, iniinsulto niya ako. Di ba? Ganun po yung snide. Derogatory, unpleasant. Ano ang unpleasant doon? Tama naman si Kimbo. Ano ang unpleasant or derogatory doon sa sinabi ni Castro na tanungin kanya, saan mo dinala yung 73 million, paano mo ginastos? Ba't hindi mo kayang sagutin? Bakit ka mo sasabihin, kailangan ko ding magbigay ng masamang komento? Tangina, parang away kanto lang mga kababayan. Tangina. Parang sinabing, hawakan mo nga tenga niya. Ikaw, hawakan ko din. Hawakan mo nga dede niya. Hawakan mo din. Ayabang mo nga bayag balls niya. Wala mo na akong yag balls, sabi. Paano niya hawakan ng bayag ko? Wala mo na akong bayas. Di ba? Ganon si Sare. Di ba yung mga away bata lang, away kalye? Di ba? Kuha nyo yung sinasabi ko. Yung kailangan, nasapak ako eh. Kailangan kong gumanti. Hindi pwedeng ibigay ko pa yung kabila. Hindi ganon. Hindi kami pinalaking ganon ng tatay kong siraulo. Pag siraulo ka, dapat siraulo rin ako. Ganon, heartless nga siya eh. Ngayon, anong ginawa niya? Nung hindi siya makapag-side comment, anong derogatory ang ginawa niya? Anong paninira ang ginawa niya kay Castro? Pinersonal niya. Ano sabi niya? By questioning Castro's presence in the house amid a lower court conviction of endangering minors. Pero yung kaso ni Castro, naka-appeal. Ano sabi ni Pusit? I do not understand why a person convicted of child abuse is then sitting in a seat in the House of Representatives. You allowed her a snide comment and then you will not allow me? Parang yung mga anak nyo lang, nag-aaway.
nakalamang yung isa dun sa isa. Anong gagawin nung isa nung pinigil mo? Hindi pa ako nakakasuntok eh. Tingnan mo na. Lugi ako. Ganon tong babae na to. Ayaw palalamang. Pwede siya ang makalamang. Pero yung palalamang siya, hindi siguro ganyan din ang tinuturo niya sa mga anak niya. She is a bad example for the young people. She is a bad example to the kids. She is a bad example for the teenagers. Kasi kung ganun ang ugali nitong BP na ito, bawi-bawi lang, gagayahin yan ng mga kabataan. Bakit yung BP namin, no? 'Di ba? Kung makasagot, pabalang. Bakit kami? 'Di ba? Leader namin yun. Gaya, tingnan nyo yung mga minyo sila, followers natin, yung mga taga Davao. Bayolente. Ugaling bayolente. Ugaling bura kasi yung gusto niya, makabawi siya. Tapos sabi niya pa nga dyan, ang dami nyo dyan, mag-isa lang ako dito eh. Sabi niya. Diba? Galit na galit siya. Bakit naman ganun, Madam Chair? Dahil ba marami kayo dyan, mag-isa lang ako dito? O bakit, kinukuyog ka ba? Diba? Feeling niya, nasa korte siya. Na yung korte ng mga nag-aaway. Walang decorum. Walang good manners and right conduct. She doesn't know where she is. No? Pag nasalig mo ang damdamin niyang heartless, ayun yung trigger point. At the same time, yung taong nagtatanong, she doesn't respect them. Sinabi niya na yan eh. I don't have respect for them. Sabi niya. O therefore, may bias na siya. Tinatanong lang naman. O ngayon, sabi mo lang, Madam Chair, I will answer that question in a proper forum and proper time. Hopefully, you understand, no? Kung gusto niyo pong ituloy yung pagtatanong na ganyan, sa ibang avenue po, there is a place and time for that. Pero, pwede po, Madam Chair, mag-focus muna tayo dito sa 2025 budget. Kasi yung tinatanong po ay confidential fund ng 2022. I will answer that in a proper forum. Diba? O sabihin mo, nababalitaan ko rin naman po, Madam Chair, na sabi nyo, pag natapos lahat itong budget hearing, mag-aas kayo ng subpoena sa COA para yung tungkol sa issue na yan. Hopefully, kung pakiusap lang po, mag-concentrate tayo dito sa bago naming budget. If you will allow me to do that. No? So hopefully, yung mga ganong tanong po, masasagot po yan in a proper time, in a proper forum. Depende na rin po sa inyong mga time schedule. Ganon ang tamang sagot na makatao na statesman. Show your humility and your intelligence. Wala eh. Ang inuuna mo ay ang mapusok mong damdamin. Yung hindi ka na nag-iisip dahil sa galit mo, may bias ka na. Because the person asking you that particular question is you have already said you don't have respect for them. Pero bilang ikaw, dapat bilang isang vice president, the second highest position in the land, show a courtesy, show a decorum, show how good you are in a situation like that, na magkakaroon ng tension, na kaya mong pahupain yung tension. Maski na galit ka na, you have to think in sensible way, no? Kailangan maging sensitive ka. You're not in the palengke. You're not in the arena kung saan sa Roman arena ka. Makikipagbakbakan ka, makikipagsuntukan ka. Hindi yung nasakali ka na makikipagrambulang ka sa mga kalaban yung gang. Hindi po. You are in the House of Representatives, ang decorum dapat mataas. Even though may bias ka sa kanila, you don't like them, but show to them that you're still a professional. You don't have any professionalism at all. Diba? Butangerong pusit. You don't know that. You cannot even accord a courtesy for this House of Representatives that you are asking a budget, a billion budget, and then you want them to just hand it to you easily. Bilyong piso yan. Saan kukunin niyang pondo na yan? Diba? Habang ikaw tatanggap ng bilyong piso, merong mga Pilipino na nandun naghuhukay sa Smoky Mountain
no? May mga bata na nagpapanhandling, walang makain, nakahubot-hubad sa kalye. 'Di ba? May mga nanay na walang trabaho dahil no read no write, hindi nakatapos, pero ayun, itinataguyod ang pamilya, iniwan pa ng asawa. Tapos ikaw magtatantrums kandang ganyan. Marami pa rin taga-subaybay yan si BP, pero tingnan mo ginawa mo. 'Di ba? Nagpakita ka ng maling halimbawa. Even though Castro, we know, alam mo naman ang ugali ng Makabayan Black. They will trigger your point of what? Na ma-high blood ka? Hahanapin nila yung push button mo para ikaw ay mawala sa focus at lalabas, mawala ang attention mo, yung focus mo. 'Di ba? Ganun ang ginawa ni Castro, even though it is out of the yung sa ganyan, lalabas at lalabas 'yan. Sa lahat ng budget hearing, mahuhukay yan. Even you don't like it or not, pero may paraan. Mag-isip ka ng paraan. Paano mo madadivert yung focus doon sa main topic mo na hindi ka lalayo? Nasasabihan mo si Castro kasi di ba sabi nga ni Stella Kimbo nung lumabas yan, o sabi ni Stella Kimbo kay Castro, we will finish all the appropriations budget, sabi niya, and then I will ask for the committee this budget appropriation to subpoena COA about that. Ayun lang eh. Kung nagbabasa ka ng balita, pwede mong i-divert doon eh para matigil lang si Castro. 'Di ba, at least nakita nila ang iyong professional courtesy. Ganon. Because in the first place, you are there to defend that budget and to ask for that budget to give it to you. 'Di ba? Kailangan diyan magpakita ka ng pagpapakumbabang loob. Hindi ang ginawa mo, parang ikaw nga yung committee chairman eh. 'Di ba? Oh. Nakuha niyo yung sinasabi ko, tulad nung kanina, sabi ko, kung ako sasagot nun, Madam Chair, if you will allow me, pasensya na po kay Representative Castro, Madam, kung iyong mamarapatin, sasagutin ko po yung mga tanong nyo about that previous budget, including the confidential funds or whatever want you to know, in a proper forum, in a proper time. Kasi po, napag-alaman ko na rin naman na sinabi po ni Madam Chair na after all the budget deliberation, she will do a subpoena sa COA para ilabas po yung report na yon. Now, with your proper time schedule, mag-meet ang schedule natin, magharap-harap ulit tayo and I will explain it to you. For the meantime, focus lang po tayo dito sa budget namin. But definitely, sasagutin ko po yung tanong nyo, inquiry nyo, sa tamang forum at sa takdang panahon na ilalagak ninyo. Yun lang po, Madam Chair, if you will allow me. For the meantime, dito lang po tayo muna sa budget namin. Kasi ito po, may mga proyekto po kaming magaganda dito na alam naming makakatulong sa ating mga kapwa Pilipino. If you will allow me that, Chair. So for now, hindi ko po muna masasagot yan. Mag-focus lang po ako sa budget natin na inihanda namin. Kung mamarapatin po ninyo. O di ba? Ang gandang pakiusap, may pagpapakumbaba. Malay mo, sasabihin na lang ni Castro, okay, Madam Chair, noted po. Sinabi mo naman eh, na haharapin ko po yan. Ganun po, definitely po. Representative Castro, Makabayan Black, haharapin ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Tapusin lang po natin itong budget na ito. Ganun lang po. Diba? That's the easiest way. Ano ang ginawa niya? Tinira niya. Na convicted child offender daw tong si Castro. O diba? Na personal na. Hindi ganun. So, ibig sabihin, wala talaga siyang pagpakapumbaba. Heartless nga eh. Hindi makaramdam ng empathy or any apathy. Diba? Ano lang sabi ni Castro? O ayan. Castro responded by saying that Duterte is acting like a squid. Pusit. Which squirts out a black ink when cornered. Correct. Huwag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. O ayan. Ngayon po, ang nangyari dito, diyan sa mga balitaktakan na ganyan, nag-request po yung mga ilang mambabatas, particularly si Representative Benny Abante, na i-strike out yung mga ganon. Yung sinasabing outnumbered si Butangerang pusit, at ito nga ang sinabi ni Castro na pusit. Sa kanila, strike out. Pero sa atin, hindi. Sorry.
You cannot strike us out. Sa inyong record, pwede. Pero sa amin, hindi. Lumabas eh. Pasensya po ha, Representative Benny Abante. Ito pang maganda, mga kababayan, na si Benny Abante, pinagalitan itong si Pusit. Sabi niya, Madam BP, you're a resource person. You are not allowed to question the committee. All you have to do is answer the question. Alam nyo, ito, punta na tayo kay Kimbo. Si Kimbo mahina mag-chairmanship eh. Yung mag-preside ng hearing. Kailangan, as a committee chairman, palalahanan mo na yung resource person. You are here to answer and only answer the question. If the chairman or the panel agrees for you to do something other than answer the question, we may allow so. Other than that, nandito ka as resource person. Ganun po sila Benny Abante. Sila Dan Fernandez, yung sila Akop, ang gagaling. Pasalamat siya, wala si Akop doon, wala si, yung ilalaki, yung si whatever his name is. Di ba? Si Stella Kimbo parang sa simula pa lang kinain na siya ni Sara. Hindi. Intindihin mo, Stella Kimbo. Babalik at babalik sila sa September 10 kasi na-deeper. Na-deeper po. Na-intimidate siguro si Stella Kimbo. Isipin mo, Kimbo. Isipin mong hindi BP kaharap mo. Kasi ikaw ang chairman eh. Resource person lang siya. Regardless of her position. Kasi wala nang parliamentary courtesy. This is now a battle of the budget, no? Kung madidepend niya o hindi. 'Di ba? Oh, 'yan ang yan ang masakit, 'di ba? Oh, kaya wag kayong wag magagalit si Stella Kimbo. Pero mukhang natakot ka kay Sara Duterte. Di po ba? Tama, mali. Ngayon, sino lang ang kakampi ni, sino ang mga kakampi ni Sara Duterte dyan? Ha? Yung sabi kasi sa budget lang si, Gloria Macapagal Arroyo. Isa sa mga, may sponsor yung ba yun? Sino yung lalaki nun? Yung taga Davao din, na congressman. Isa siya sa mga, sponsor kasama si Gloria. Pero si Gloria dinipensahan siya, no? Yan. O dito naman, ano ang sabi dito sa politiko? Kasi ang gusto ni Sara, palitan si Kimbo as chairman. Gago. Tignan nyo, hindi niya talaga alam yung lugar niya eh. Feeling niya lahat mababraso niya. Ganyan silang mga Duterte. Kung hindi kita makuha sa pakisupan, babarasuhin kita. Yan po yan. Typical na trapong politiko. Trapong trapo. Traditional politician. Ayan po yan. Pero anong sagot sa kanya ni Kimbo? Hindi po kasama sa power ninyo. Tingnan mo, ginalang pa siya. Hindi po. Sara Duterte fails to fire. Tanggalin si Stella Kimbo during OBP budget hearing. Ayan. 'Di ba? Duterte started the hearing on a combative stance, yung palaban, by declaring that she will forgo all attempts to defend her office budget proposal even if there was over a dozen lawmakers in line to ask her question. Talagang sinabi niya na ipoporgo, no? So, ibig sabihin, hindi niya sasagutin. Ipoporgo, no? Ay nako, itong babae talaga na ito, wala talaga. Makapal ang muka, 'Di ba? So anong sabi diyan? To give up, to waive ang ibig sabihin ng porgo, ha? Ibig sabihin, hindi ko sasagutin yung mga yan, yung mga tanong ninyo, ganyan. Basta ibigay nyo na lang itong budget ko, nandyan naman na. Ganun yan eh. Okay? Ito pa ang sabi ni Butangerang Pusit. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So magsasayang tayo ng oras dito kung paulit-ulit yung sagot. Tignan nyo, maldita talaga. Feeling niya, oy, BP ako. Ayan. Ngayon, yun nga. Sabi niya, ayaw ko nang sagutin yung paulit-ulit na question na yan. Nung nung hindi na siya makasagot, dumating na si
si chairperson ako Bicol Party List Elizalde ko. Siya na ang nag-preside, ha? Ano ang sagot, ano ang question sa kanya ni Duterte? I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Ayon. Ibig daw sabihin, yung chairperson na si ako Bicol Party List Representative Elizalde ko ang mag-preside na lang, hindi na si Kimbo. Kasi si Elizalde ko umupo sa tabi ni Kimbo. Ang gusto ni Sara, si ko na lang daw. Ano ang sabi ni Kimbo? Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that. You are not allowed to introduce any motion. You are a resource person. Di ba? Hindi siya pwedeng magbigay ng motion. Wala siyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ni Kimbo, wala po sa power ninyo. You resource person ka lang. Ayan. Kaya nga 'di ba sabi rin ni Benny Abante, you don't have the right to do a question. Resource person ka lang even though you are a VP kasi hindi niya alam eh. Itong VP na to, hindi niya alam. Tinatanong niya pa ano daw yung mga rules. Wala kang pakialam. The same being, so your request was denied. So please answer the question. The issue on the confidential funds falls squarely in our discussion of your 2025 budget. Ayun, nagalit si Kimbo. Ha? Eto pa, ha? Later during the hearing, Duterte asked to be recognized to speak again, but Kimbo said having too many manifestations would prolong the hearing. Ano ang sagot ni Duterte? Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mong maniwala sa akin. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Di ba, Madam Chair? Aba, nagmamalaki pa. Ano ang sagot sa kanya? Ha? The Vice President remark prompted Kimbo to remind Duterte to act in a respectful manner. Talagang bastos eh. May I remind you also, resource persons, to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa power ninyo ang pag-fire ng presiding officer ng hearing na ito. Ito si Butangerang Pusit, bastos talaga mga kababayan. Yan po ang inyong Vice President. Ha? Ngayon, sabi ulit sa politiko, after showing her true colors, House panel differs deliberation of Sara Duterte's budget. Anong ibig sabihin ng differs? Ibig sabihin, hindi yan yung nauna. Ha? Pinospone, inilipat, ha? Hindi mo na pinagpatulor, ipinospone kailan? September 10. Lumabas ang totoong kulay eh. Ano? Pusit. Dark na dark. Dinaig niya pa si Maleficent. Daig niya pa yung mga stepmother ng mga cartoon character, si Cinderella. Di ba? So ano naman po ang sabi diyan ni Representative Kong Hoon dun sa kanyang totoong ugaling lumabas na ugaling pusit? Ha? Kasi dun sa 125 million confidential fund. I take strong exception doon sa sinabi ni BP kanina na nagbubuhol-buhol na yung script kasi sa totoo lang wala naman tayong script dito. Is she accusing Congress? Ang sa akin lang is dapat i-ready, i-prove ang ating Vice President. Otherwise, we should strike it off the record. Oo nga eh. Nag-i-insinuate talaga siya. Sino ba ang may linyahan? Di ba silang mga Duterte? Sinabi niya yan eh. Tungkol doon sa asawa niya, yung sa drugs, di ba? Para maayos ang aming linyahan. Ay! Kong Hoon said Duterte have shown her true color during the hearing. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separations of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. Mali ka, Kong Hoon. Ang turing ng mga Duterte sa sarili nila, sila ay king and queen and princesses and prince. Entitled po sila. No? Sila ang may power. They don't respect you guys. Kasi Duterte sila eh.
Kailan lang kayo nakilala sa national? Ang ina ninyo, di ba? Now, Madam Chair, dahil hindi naman masagot ni VP Sara yung mga katanungan ng miyembro, may I now move to deeper the hearing of the budget of the Office of the Vice President. So I move, o ayan, no? Ang nag-approve po ay si Stella Kimbo. So the continuation will be on September 10, no? Kasi hindi marunong magpakumbaba ito kasi meron na siyang bias, no? Na babrasuhin niya. Sabi niya na nga lang talagang sanggano po sanggano. No, pero yung mga minions nila tuwang-tuwa diyan kasi ayan si Sara matapang. Hindi nga makapdepensa 'Di ba? Kulang na lang dito sa pake niya si Castro saka si Stella Kimbo Oo. Kung yung tulad lang nung sa sheriff, nako. Susuntok at susuntokin niya yan. Sabi niya lang, isa lang ako dito, ilang kayo diyan. Para sabi, lugi naman ako. Gago, may kasama ka nga, di ba? Sila, si Gloria, sa yung Davao City na isa, o yung lumalaban para sa'yo. Kaya pala, mga kababayan, sabi nga nung ating mga nasa comment section ng LS kanina, kaya pala hindi maka-attend ng debate. Kasi, walang laman ng utak, hindi makadepensa. Paano na sa debate? Di lalamunin siya ng buo ni Lenlen, di ba? Mama Lenlen. Oo nga. Ano pa Lenlen? Inaantay daw siya, Ba't di umaten? Wala Ang alam niya lang, ang alam ng mga Duterte, ganun, kamay na bakal. Babrasuhin ka. Kung hindi ka makuha sa pakiusapan, babrasuhin ka. Wala pong diplomasya sa kanila. Maton sila The gangs of Davao City, yan sila. No? Gangster of Davao City. Pero akala niya naman, makukuha niya ang gusto niya. Maganda dyan, mga kababayan. Zero budget. Huwag niyong aprobahan. Kasi yung mga lang naman niya, yung mga plataforma niya, yung mga programa niya, may nakita po ako sa Impact Leadership yata yun, mga kababayan. Pakita lang natin, hanapin natin saglit, no? Yung ginawa ng Impact Leadership, yung parang sa kanyang budget. Ayan po, how Vice President Sara Duterte spent her 125 million in confidential funds in 11 days. Ayan, 'Di ba? Kung sinabi mo lang ng tama, no? Wala sana. Yan ang gawin natin, zero budget for OBP. Para talagang magwalwal siya. Magwalwal siya, makita niya. Yung katapangan niya dapat dinadala sa tamang lugar at tamang panahon. Ikaw na nga lang ang nanghihingi, nagre-request ng budget, ikaw pa ang matapang, di ba? Ang sarap batukan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.